So we were able to confirm that the age of Mia is actually 6. Tapos yung age naman ni Sam is 24. Hi guys, let's answer an example of one of the most common math problems when it comes to general examinations, may it be university entrance examinations or civil service exam. Hindi kasi talaga nawawala ang age problem. Manghingi tayo kay Dola ng isang age problem. So habang nagagawa si Dola ng problem, did you know that Dola is a free AI app na pwede mong pagtanungan ng kahit ano and you can also use to amplify your study sessions. Personally, pinaka-useful to kapag meron akong exams and quizzes. Kasi ang ginagawa ko lang or ang kailangan ko lang gawin, send ko sa kanya yung reviewer ko tapos magpapagawa ko ng mock exams. So let's answer this problem right here. So kung babasahin mo siya, para siyang complex math question. Pero in reality, and the same with almost all mathematical concepts naman, especially problem solving, it comes down to writing the proper mathematical equation. So, mag-start tayo by assigning variables kay Sam at kay Mia. Sabihin natin na yung age ni Sam ay X. Yung age naman ni Mia ay Y. Sa unang statement natin ang sabi, Sam is 4 times as old as her younger sister. So, ibig sabihin, si Sam na X ay equivalent sa 4 na Y. Ngayon, ang pangalawang condition naman, sabi dito, in 12 years daw, si Sam ay twice as old na lang as Mia. So, paano mo siya ipapakita sa mathematical equation mo na 12 years na yung lumipas? Yung current age nila ngayon ay X at Y. So, ibig sabihin, after 12 years, that's X plus 12. Kasi nagdagdag tayo ng additional 12 years. So, ilagay rin natin dito sa kabila yung kay Mia na additional 12 years din. So, Y plus 12. Yung age daw na yun ni Sam, which is X plus 12 dahil 12 years na nga nakalipas, ay twice nung Y plus 12. So, magka-times tayo ng 2 doon sa Y plus 12. The next ay isa-substitute natin yung alam natin ng mga values. For this case, alam natin na ang equivalent ng X ay 4Y. So, yung 4Y na yun, pwede mong i-substitute dito sa X na to. It will look like this. Yung X magiging 4Y plus 12. Tapos, pwede mo na itong i-distribute dito sa Y and dito sa 12 naman. So, buburahin ko na muna to. 4Y plus 12 equals 2y plus 24. So, kung isi-simplify natin to ngayon, pagsamasamahin lang natin yung mga terms na merong y or merong variable y, tapos yung mga constants natin sa right side. So, ito ay magiging 4y minus yung 2y sa kabila. So, positive si 2y dun sa right side, naging negative siya sa left side. So, 24 minus 12. So, kung isi-simplify mo si 4y minus 2y, that's 2y. Tapos, si 24 naman minus 12, that's gonna be 12. So, kapag sinimplify mo to further, y is gonna be equal to 6. Yun ay galing sa 12 divided 2. Let's get rid of this then para sa ating space pa konti. Alam na natin ngayon na si Mia ay 6 years old. Pero at that time, si Sam ay 4 times nung age niya na yun. Pero this time kasi, kanina hindi natin alam yung value ng y. Ngayon alam na natin. So, x is simply x is equals to 4 times y, which is 6 ang value natin, which comes out to 24. In other words, 24 years old na si Sam, tapos si Mia naman ay 6 years old. So, nasa logic ba siya? Let's see. As proof na tama ang ating nasagutan, try din natin i-prove yung pangalawang statement na after 12 years daw, yung age daw ni Sam ay twice lang nung kay Mia. After 12 years, y plus 12, ang y natin ay 6. So, 6 plus 12, that's just 18. And then yung kay Sam naman na x is equals 24, paplasan lang natin ng 12 din, the same with Mia. Tapos, ang kalalabasan niya is 36. So, tama ba na yung age ni Sam ay twice yung kay Mia? So, tama naman siya, since 18 times 2 is 36. So, we were able to confirm that the age of Mia is actually 6. Tapos, yung age naman ni Sam is 24. So, sa simula, pag binasa mo siya, especially kapag bago ka lang sa age problem, para nakakalito siya. Pero in reality, it all comes down to how you turn the problem into a mathematical equation and using algebra to do the rest. Okay, now it's your turn. Try answering this problem and then leave your answer below.